Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kaapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Executive Master Sergeant Renato Robles. Ngayong araw ng Sabado, makakasama natin bilang guest co-host si Miss Steffi Herona Platon, Miss Universe Philippines Quirino 2024. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Ren. Magandang umaga po sa ating lahat. Huwag po nating kalimutang i-like, i-follow, at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PICAG, Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyong para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents ngayong araw ng Sabado. $3.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga operatiba ng Philippine National Police Drug Enforcement Group sa isinagawang intelligence-driven buy-bust operation sa Barangay Don Galo, Parañaque City. Ayon kay PNP DEG Director, Police Brigadier General Elmer Ragay, naaresto sa operasyon ang isang 30 anyos na suspect matapos ang matagumpay na transaksyon sa isang pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover din ng mga operatiba ang humigit kumulang 500 grams ng hinihinalang shabu. Paiigtingin ang koordinasyon ng law enforcement agencies at ang paggamit ng intelligence-driven operations upang maprotektahan ang mga komunidad laban sa iligal na droga. Aniya, ang ligtas at maayos na pagkakaaresto sa suspect ay patunay ng mataas na antas ng disiplina at profesionalismo ng mga operatiba ng PNP sa kanilang kampanya kontra iligal na droga, alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula po dito sa Kampo Krame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mas pinalawak pa ng Philippine National Police ang kampanya nito laban sa online sexual abuse and exploitation of children sa pamamagitan ng mas pinaigting na palitan ng impormasyon sa Norwegian Police Service. Kasunod ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding, inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Women and Children Protection Center, Anti-Cybercrime Group at mga Police Regional Office na paigtingin ng operasyon laban sa mga sangkot sa online child exploitation. Ayon kay Police General Nartates, makakatulong ang kasunduan upang mas mabilis, matukoy at mabuwag ang mga online network na nagsasamantala sa mga bata. Sinabi naman ng Embahada ng Norway, nakatulong na ang kanilang intelligence information sa pagliligtas ng mga batang biktima at pagkakaaresto ng mga suspects sa Pilipinas at Norway.
Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Aabot sa 17.5 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa magkakahiwalay na anti-drug operation sa Negros Island Region bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga. Naging matagumpay ang mga operasyon sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon ng mga regional unit ng Philippine National Police at ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ayon sa mga otoridad, ang magkakasunod na operasyon ay nagpapakita ng patuloy at walang humpay na pagpapatupad ng anti-drug campaign sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Binigyang diin ng pulisya na hindi lamang sa Metro Manila nakatuon ang kampanya laban sa iligal na droga, kundi maging sa mga lalawigan upang maprotektahan ang mga lokal na komunidad at mapigilan ang pagkalat ng ipinagbabawal na gamot sa buong bansa. Alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula po dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagsagawa ang Pangasinan Police Provincial Office ng seminar para sa Police Media Relations bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations PCR Month sa Camp Antonio U Season sa Lingayen, Pangasinan nitong ika-6 ng Hulyo taong kasalukuyan. Mahigit 130 pulis at media practitioners mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Pangasinan ang lumuhok sa isang seminar na naglalayong palakasin ang ugnayan ng pulis at media. Pinangunahan ng aktibidad ni Police Colonel Dennis L. De Leon, ang Officer in Charge, Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, ang aktibidad na naglalayong palalimin ang kaalaman ng mga pulis at media practitioners sa PNP Rule on Media Relations na nagtataguyod ng transparency, responsableng pagbabahagi ng impormasyon, kaligtasan ng mga mamamahayag at paggalang sa press freedom. Naging resource speaker si Atty. Philip Raymond S. Rivera, ang NAPOLCOM Provincial Officer for Pangasinan, na tinalakay ang tamang police media engagement, media accreditation at mahalagang probisyon ng resolusyon. Ayon sa Pangasinan PPO, muling pinagtibay ng aktibidad ang kanilang pangako na palakasin ang ugnayan ng pulisya at media upang maisulong ang tapat, responsable at napapanahong pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagtala ang Police Regional Office Mimaropa ng 48.63% pagbaba ng focus crimes sa unang 2 buwan ng pamumuno ni Police Brigadier General Christopher de la Cruz, Regional Director. Batay sa datos mula Mayo 8 hanggang Hulyo 6 ng taon, bumaba sa 74 ang naitalang focus crimes mula sa 183 kaso noong kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang dito ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping at motor napping. Bumaba rin sa 11.2% ang kabuuang crime incidents at 24.68% ng peace and order indicator crimes. Ayon kay Police Brigadier General De La Cruz, resulta ito ng mas pinaigting na pagpapatupad ng Fight Crimes Framework at DLX Strategy na naglalayong mapalakas ang police deployment, crime prevention at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Nanindigan naman ang Police Regional Office Mimaropa na ipagpapatuloy ang mga hakbang upang mapanatiling ligtas at mapayapa ang buong rehiyon. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Palogme, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan
ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayo magtapos, muling nagpapaalala ang pambansang pulisya kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinaaalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at laging mapagmatyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ng fake news sa BARM, ugaliing mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikado, mapagkakatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Maraming salamat po, Miss Steffi. At sa pagpapaunlak bilang co-host ng ating programa, baka may nais po kayong batiin, pasalamatan, nais i-promote ng mga inyong upcoming activities or advocacies. Pinasasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustos Alba, the Director Police Community Relations, at PICAG Command Group na pinamumunuhan ni Police Brigadier General Vina Habana Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, Police Colonel Joel Ada, sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Executive Master Sergeant Renato Robles. At ako naman po si Miss Steffi Herona Platon, Miss Universe Philippines Quirino 2024, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Pangunahing balita ng Police News Network, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.